Ito na kung paano natin gamitin yung ginagawa nating pattern. I-plot natin dito sa tela. Yung tela dapat double siya. Yung front side na gagawin mo is dito sa ilalim. Itong may sa back side, ito yung lagyan natin ng markings. So, ito sa upper bodies, ito sa lower bodies. Itong i-demonstrate natin ngayon is whole dress na pencil. So, ito, allowance siya para sa zipper. So, ipin muna natin siya ganyan. Itong kinat natin is back. Una natin yung back. Yan, ipin natin siya. Ito, yung sa lower side, ganyan, ipin din natin siya ganyan. Itong sa pinaka-lower part ng pattern, gawin na lang natin siyang allowance sa dress. So, it's 1 3/4. Pwede pa natin dagdagan yan. Kung, depende sa kung gaano kataas yung gusto mo maging allowance. So, gawin ko siyang 2 1/2. Kasi maikli yung damit. Baka, kung gusto mo ipataas, pwede pa siya ipataas. Pero pag mag-decide yung may-ari nito na gusto niya ganito lang kahaba, so okay na siya. So, para hindi kayo maguluhan, ito pala, hindi yung actual na ginagawa nating pattern. Ito, demonstrate lang ito. Itong ginawa nating pattern is medium. Ito naman ay XL. So, ang gagawin ko kasing damit is XL. Kaya, gumawa ko ng isang pattern na para sa XL. Pero sa totoo lang, kapag gumagawa ko ng damit, hindi na ako gumagawa ng pattern ng papel. Diretso ko na siya ginuguhit sa tela. So, dahil sa nag-demonstrate tayo, kaya ko ginawan siya ng pattern para makikita nyo kung paano gagawin ito. So, first, kunin muna natin yung pinaka-pattern. Ganyan. Kunin natin yung extra. Ititira lang natin yung pattern sa back at saka sa front. Sa allowance, dapat kung mag-cut sa allowance, ganyan siya. Fold. Kasi pumasok tayo dito ng 1/2. Para pagka-fold, eksakto lang siya. So, sa pag-transfer ng tela, dapat yung markings natin, mas maganda kung gawin siyang matulis. So, kasi ito na yung pinaka sukat natin, ganyan siya. Ako pag nag-cut ako ng ganito, diretso na ako sa allowance. Dito sa shoulder, allowance na 1/2 inch. Ganyan ko na lang siya. Equivalent ng ganitong kalaki is 1/2. Dahil sa likod tayo, itong back pattern yung gagawin natin sample. Ito yung guhitan natin. Karaniwan naglalagay ako dito ng allowance sa gilid is 1 inch para hindi ka maalanganin sa kung sakali gustong magpa-adjust sa may-ari, hindi ka maalanganin sa tela. Kasi kung 1/2 lang, tapos gusto ng may-ari na ipa-luwag kunti, wala ka ng na allowance. So,
gagawa ka uli. So, para hindi ka gagawa uli, dapat yung allowance is sakto-sakto na pwede pang baguhin. Hindi masasayang yung tela. Ganyan. Dito na dadaan yung sinulid. Karaniwan, ginaganyan ko na lang siya pag maglagay ako ng allowance. Pero kung hindi ka pa sanay, pwede mo siyang i-roller. Dito sa may zipper line, ito na lang yung iguguhit natin kasi ito yung bawas sa zipper line. Kung halimbawa yung may-ari nito masyadong liyad yung likod, pwede mo siya gawing 3/4 or 1 inch. So, ganyan siya pagkakuha sa sukat. Diretso na tayo dito sa ilalim ng markings. Hindi siya masyadong lapat dito kasi pag sa markings na, para eksakto lang doon sa ilalim. Ito yung matulis, ito yung ano natin sa markings. Bali dito na dadaan yung zipper. Kasi diretso lang siya, pwede na wala ng bawas dito. Sa paglipat ng dart, yung back is mahaba yung back. Tulad nung na-demonstrate natin sa pattern. So, dito sa may upper waist, taas natin ng 1/2 inch. So, yung 6.5 magiging 7.5 na siya. Kasi tinaas natin, magiging 8 na siya. Kasi mas malalim yung likod. Dito na tayo mag-markings. Sukat natin dito ng 3.5. Yan. Dito, taas naman natin siya ng kunti. Kasi dito sa upper waist, 6 lang tayo kasi tumaas na dito ng 1/2. Diyan na yung markings natin. So, para magiging isahan lang yung cut, gawin na nating folded yung cloth. So, magiging ganyan na siya. Fold na natin ito. Ipin. Para hindi siya gagalaw yung naka-markings na. Ganyan. Lipat muna natin sa isang tela yung mga naka-markings na. Para madalian lang yung pag-cut, isang cut lang yung pag-cutting natin sa tela. Kasi sa likod, meron tayong slit. Dapat, sa may slit, lagpas tayo dito. So, iusog natin siya ng 3 inches. Ganyan.
Ayan. Diyan na tayo mag-pin. Dito rin 2 inches. So, para isa lang yung pag-cut natin, yung sa harap at sa likod. Ipo-fold natin yung ganyan. Para maging straight siya, dito, ipina lang din natin siya sa tray. Ganyan. Ganyan. Siguraduhin yung sa likod. Please, nakukuha siya. Arin sa likod, dapat yung sa ilalim, naka-align siya dito. Tapos, ipipin. Saka siya ipin muna. Partially. Pati rin dito. Huwag nyo isagad. Dapat meron siyang allowance sa mga half o 1/4. Temporary mo na siya ipin. Dapat yung pinakatanda natin na ano. So, itong dito sa ilalim. Dapat ipantay mo na siya. So, kung anong sukat dito, 16. Dapat ganito din sukat natin dito. Dapat ito siya pantay sa ilalim. 16. So, ipin muna natin siya. Temporary. Kasi usog pa natin yan. Kasi meron pang sa may harapan. So, ito sa harapan, ito yung kukunin natin na fold. So, titingnan natin yan. Ganyan natin sa pin. Tapos, ayan. Itong fold, ito yung gagawin nating markings sa pag-fold. Yan, 2. So, dapat dito 2 din siya. So, i-fold natin siya. Yan ha. Pin yung isa lang ang kukunin natin. Bitawan natin yung isa. Pero kung maguluhan kayo sa paraan na ito, dapat isa-isahin nyo na lang. Ako kasi ito yung paraan ko para diretso na isang cutting na lang. So, ganyan na siya. Teka lang. Para mas madali, i-mark na lang natin siya para mas madali. 2 inches. Ganyan. 2 inches din dito. At saka 2 inches din dito. Tapos, sa temporary pin natin, i-release natin yung pinakadulo. Yung ika-4 na fold. Ganyan. Ayan. Pati rin dito. Bitiwan natin yung pinaka-last na fold ng tela. Pwede nyo siyang idiretso ng ganyan, pero sa akin kasi, minimize ko yung tela na pwede ko pang gamitin. Kasi meron pa ito siyang blazer. Tapos ito yung pinakahuli. Fold ito natin siya. Ganyan.
Dali lang ito i-fold kasi matigas yung tela. Yan. Ganyan. Kasi ito yung pinakaharap. Tapos yung line na to, i-align natin siya dito. Ayan. Pag hinawakan mo yan, ma-feel mo naman yan sa ilalim kung naka-align siya dito. Tapos ipin siya. Pati rin dito, dapat naka-align siya dito. Yan, hawakan mo sa ilalim. Dapat naka-align siya, ganyan. Tapos ipin kung secured na siyang naka-align. Tapos dito sa pinaka... Tapos hawakan din natin dito kung naka-align pa rin siya. Kasi dapat naka-align yan siya. Dapat i-review kung naka-align talaga siya. Yan, at nakapaloob na yung mga markings natin. So, para magiging clear at madali nyo i-cut ito, guhit nyo sa roller. Ganyan. Tapos ito, ganyan. Para diretso na sa cutting, hindi na maguluhan sa mga allowance. Dito sa slit, baba tayo dito ng 10. Dito natin siya i-cut. Dito tayo gagawa ng slit. Dito natin itahi. Hanggang pili na siya mga 9. Kasi maikli lang siya. So, yung slit hanggang dito sa 12 para meron pa tayong allowance sa taas. Dito siya hanggang dito sa 12 yung tahi. Lagyan nyo yan ang palatandaan para pag nagtahi hanggang dyan lang yung tahi. Ito ikat natin to dito. Siguruhin nyo bago i-cut nga nakapaloob sa lines yung nasa ilalim. So, bali itong una, ito yung likod. Tapos itong naka-fold, ito yung sa harap. Cut na natin yung mga markings. Dito sa may lieg is 1/2. So, sa twist nito, kasi yung lieg is, yung design niya is yung boat, yung ganyan, malaki siya dito. So, saka na natin siya bawasan. Demonstrate muna natin ito, tulad ng pagka-pattern natin. Bawasan natin siya ng ganyan. Tapos, salin na natin sa cut yung allowance. Isang cut muna sa likod at sa harap. Doon na natin sa dito na tayo mag-finalize sa harap. Doon na natin kukunin yung mga dito, ganitong bawas sa harap.
Tatanggalin natin to. Ito naka-steady lang siya dito. Tapos itong allowance sa baba. So, baling isang cut lang yung harap at sa likod. Tapos itong marking sa ganito ko lang siya inilipat. Yung sa likod is ito. So, tusok mo ng pin dyan. Tapos sa harap, tusok ka rin ng pin. Bali, yung sa pinaka-center lang ang kukunin. Ito, tusok ka dito. Tapos ito. Ito pwede na rin hindi mo na itusok sa pagtahi na ibabawas. Pero mas maganda kung tusok mo na lang yan, tapos ilipat mo sa likod na ito sa harap. Ito sa harap, at ito sa likod na tusok. Sa paglipat niyan, ganyan ko lang ginagawa. So, una natin ito yung sa likod, ito sa harap. Markings natin yung sa harap. Ito sa harap. Ito sa harap. Kasi itong pinaka-taas, ito yung sa likod. So, pagkatapos natin yan ng markings, lipat natin siya dito sa kabila. Kasi nasa harap pa tayo. So, ganyan na. Markings natin. Itong sa harap. Ito sa baba. Ito yung lagyan natin ng marking sa may front. Sa likod, ito na yung sa taas. Tapos ito, yung sa ibabang pin sa harap, tapos dito sa likod. Dito sa likod, ito naman ay sa harap. So, last markings natin sa kabila. Pwede na natin itong tanggalin. Itong sa harap, kasi tapos na yung sa harap. So, iwanan na lang natin yung sa likod. Lipat natin dyan ang markings. Para hindi marumi kapag tinahi na. Kasi kung marami ka tayong halimbawa pencil, marumi yan siya kapag tinahi na. Mas mabuti itong markers na to, hindi siya magmamarkings na marumi dun sa tela. Ayan. Pwede na natin kunin yung pattern. Pagkatapos natin mailipat ang mga markings. Sa blazer, ito rin yung gagamitin natin. Tapos ituturo ko kung paano ko siya gagawin. Pagkatapos yan ng markings, ito na yung markings sa dart natin. Tapos ito, tingnan nyo sa harap. Ito yung sa harap. Ito yung sa harap na ano lang kasi, nakadikit siya, kaya parang nalipat, pero madali naman yan tandaan. Yung itong sa taas, ito yung sa likod. Ito yung sa harap. Sa likod, mas mataas siya. Yan.
So, tapos na tayo sa likod. Pin lang natin siya para sa tahi. Lagay muna natin siya sa gilid. Tapos itong sa harap, bawasan natin siya sa armhole. Kasi bawas tayo ng hanap sa armhole. Ayan. Kung mahirapan kayo sa ganitong paraan, pwede yung sa pattern ilipat dito. Kasi direct na ito sa tela. Tinuro ko lang kung paano yung pinaka madaling paraan. Ito kasi malalim yung ano sa harap. Dapat 3.5 yung sa harap. Yung tamang-tama lang na makikita yung leeg. So, marking sa'yo dito ng 3.5. Tapos ito, tulad ba dito? Kasi yung design nito is open siya dito. Parang malaki yung opening dito pero hindi malalim ang sa baba. So, ganyanin natin siya. So, mag-iwan tayo dito ng 2.5. Tapos, ganyan na natin siya. Ayan. Tanggalin na natin to. Tanggalin din natin to. Kasi mas malalim yung sa harap. Tapos na natin nailipat yung pattern. So, sa pagtahi nito, ito, yung markings, ganyan lang siya. Tapos ito, ganyan din siya. Tapos ito. Pagtahi niyan, kasi matigas yung tela, madali na siyang i-manage. Dito yung center. So, tayo sa baba, 1 inch. Ayan. So, 1/2. Tapos, balik 1/2. Straight na natin ito sa baba. Ngayon ito sa... O, pwede rin ito na yung... So, mas madali na siyang itahi, tapos hindi marumi yung tela. Kasi madali lang itong matanggal. Ayan. Tapos ganito rin sa kabila. Ayan. Tapos i-marking sa lang siya. Yun. Pati sa likod, ganun din. Sunod, ipakita natin yung sa blazer nito, tapos sa mga aporo para malinis at saka sa pagtahi nito.